Kamusta po mga katambay? Si Kamano po nagbabalik pong muli para po magkomento po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin itong mga nakaraan pong balita at talagang, puspusan po talaga ang ginagawa nila, investigasyon po at napakarami pong investigasyon po ang ginagawa nila si dating Pangulong Duterte. Di ba? Nandyan yung EJK at yung War on Drugs at yung sinasabing gentleman agreement po na sinasabi po na pinupukol po. Kaya po daw nagkakaproblema tayo sa China ngayon. Pero sa kabila po nun, mga tambay, ang mga congressman, dumayo pa po. Dumayo pa po sa Zambales para po makakuha po sana sila ng kakampi dito po sa sinasabing gentleman agreement na pinupukol po nila sa dating Pangulong Duterte. Ngayon po, nagsalita po at napahiya po sila, di po ba? Naisama na po natin sa mga nakaraan nating vlog, mga tambay, yung nangyari po at talagang nabutata sila ng mga mangingisda. Pero sa kabila nun mga tambay, ang ugong-ugong po, lalo po ang ating mga makabayang vlogger, talagang nakikita rin po nila yung mga dating sumasawsaw at sabi nilang humihimod di umano sa dating Pangulong Duterte. Ngayon po, bumabalimbing na po daw di umano mga tambay. At isa rin daw po dito ang artista po na dating mayor po ng Ormoc at naging congressman po ngayon ay isa na rin po yata nakasama raw po at bumabalimbing na rin mga katambay ang sinasabing si Richard Gomez mga katambay na isa na rin sa nag-iimbestiga dito sa sinasabing problema dito po ng gentleman agreement ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Ang kamakailang pagbabawal sa pangingisda ng China sa South China Sea ay hindi lamang nagbabanta sa kabuhayan ng mga mangingisda sa rehiyon kundi binibigyang diin din ang mas malawak na panganib na dulot ng mapanindigang mga patakaran ng China sa Pilipinas. Ang negatibong epekto ng mga bigong patakarang panlabas ni Marcos Jr. sa mga mangingisda sa Zambales ay lalong nagpapalala sa pambansang problemang dulot ng mga maling desisyong ito. Sa kabila ng mga kagyat na alalahanin na ibinangon ng mga aksyon ng China, nakakabahala na tandaan na ang pangunahing tagumpay ng kasalukuyang administrasyon pagkatapos ng 2 taon sa panunungkulan ay tila ang pamamahagi ng tulong pinansyal o ayuda sa publiko. Ang pagtuon ng administrasyon ay hindi dapat umasa lamang sa pagbibigay ng ayuda, kundi sa pagpapatupad ng mga pangmatagalang pambansang patakaran na nagtataguyod ng pagpapanatili, partikular na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng hindi masolusyonang problema na ito ng Marcos administration ay naghahanap ang mga mambabatas ng tao nilang pagbibintangan, sisisihin at ididiin na may pagkakamali sa pagiging agresibo ng China. Ang pagpapakita ng mga congressman ng di umano'y pagiging makabansa ay palabasing ang may kasalanan ay ang dating presidente na si Duterte. Gayunpaman, sa investigasyon nila sa Congress wala silang nakalap na ebidensyang mayroong gentleman agreement, kaya ang ginawa nila ay lumabas para kausapin ang mga mangingisda ng Zambales. Pero, ang inaasahan nilang dito sila makakakuha ng witness at ebidensya laban sa dating Pangulo ay lalong nagdiin sa kanila na sila ay may motibo na sirain ang dating Pangulo. Ang resulta ang Duterte ang pinagtanggol ng mangingisda, at sila, at ang Marcos admin ngayon ang lumabas na may pagkakamali. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng mga personalidad sa social media. Ayon nga kay Attorney Trixie Cruz Angeles ay, nagpunta ang mga kongresista sa Zambales para interviewin ang mga mangingisda. Kitang-kita na hirap ang mga mambabatas tanggapin yung mga sinasabi ng fisher folk na ngayon lang talaga uli sila pinaalis sa Baho de Masinloc. Huwag kasi maniwala sa sariling press release. Kaya tuloy nagpipilit sila ng sariling interpretasyon sa mga sinabi. Ang mga problema, mahal ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, transportation, kulang ang trabaho, patay sindi ang internet, at iba pa. Ang bukod tanging solusyon, press release, gimmick, ayuda, trolls and fake news. Yan ang tinatawag na idea bankruptcy. Umakyat kasi ng walang alam. Ayon naman kay KLCI. At hindi yung mga tambay. Yung komento ni Attorney Trixie Cruz Angeles na dati pong secretary po yan ng press secretary po na talagang nagbitiw sa panunungkulan dahil ang sinasabi na politika po yan, di umano.
Yun po, nakakaano po, no? Talaga sinabi niya po talaga ang problema ng bayan, di ba? Nagtataas ang bilihin, kuryente, pamasahe, at ang patay sindi na internet, isama na natin na kuryente, di ba? Ang toll gate, at talagang napakamahal nga lahat. Pero, at pinipilit pa rin nila na pasamain, at pinipilit po talaga ng Kamara na pasamain po dahil nga yung investigasyon po nila sa mga dating sekretary po ni dating Pangulong Duterte, pati po yung mga matataas po na nanunungkulan po, inimbestigahan po nila. Talagang wala po silang napatunayan na may gentleman agreement po ang ating Pangulo. Ano po daw ang ginawa ng ating mambabatas? Dumayo mga tamay, dinayo po ang mga maing isda doon po sa Sambales. At mismo mga maing isda natin nagsalita at sila'y napahiya kung kailan po nagka-problema ang ating maing isda sa panahon lang po nila nang maging Pangulo po ang ating Pangulong Marcos, doon na po sila. Nawala na po sila ng sinasabing pangisdaan lalo sa Baho, di ba, Sinloc, na dati po na halos 6 na taon po nila na napupuntahan yung area na yon at napapangisdaan. Magmula nung naging presidente daw po ang ating Pangulong Marcos, hindi na po nangyayari sa ngayon yun at nagkakaproblema na sila. Dahil totoo naman po yun nung mga nakarang balita po. Ano po sabi, kahit po sa vlog natin, nagumpisa lang po ang paghihirap nila sa panahon po nung Pangulo ay si Pinoy. At nung naupo raw po ang dating Pangulong Duterte, naging mapayapa po ang kanilang pangingisda doon sa Baho de Basinloc at kung ano-ano pang area doon mga katambay. At naulit lang po muli yung nangyari sa kanila noong panahon ni Pinoy, nung naging Pangulo na raw po ang Pangulong Marcos. Pero ang mga congressman, kasama po si Richard Gomez po rito, di umano, na nag-iimbestiga po para po talagang mapasama ang imahe ng Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte mga tamay. Pinipilit po nila na sumama, na talagang nagkagulo po, lalo sa maing isda na nagkakaproblema dahil yung sinasabing gentleman agreement na talagang pinupukol na nila ngayon mga tamay. At ginagawa nga po sana nila, at gusto po sana daw nila di umano na makakuha ng mga sinasabing kakampi. At ang pinakamagandang kakampi nga naman ay ang mga mahihirap katulad ng maing isda na kung sasang-ayunan po na ang may problema po at talaga nagdala ng problema yung gentleman agreement ni dating Pangulong Duterte, panalong-panalo nga naman ang mga congressman natin at talagang masisiraan nila at talagang malulugmok nila ang pangalang Duterte na sinasabing may gentleman agreement. Kaya lang, sa kabila nun, kahit na sila yung nag-join the enforcement nila talaga may kasama pang sinasabing si Richard Gomez na handun po sa hanay ng nag-iimbestiga po. Talagang, sinasabi nga rin po na nagbalimbing na ang aktor na si Richard Gomez di umano dito po sa sinasabing dating Pangulong Duterte. Ganun po talaga ang politika mga tamay. Wala pong permanenteng, partido po ang ating politika. Dahil alam naman po natin ang lakaran ng politika sa atin, di ba? Kung gusto mo malagyan ng maraming proyekto ang iyong distrito, katulad ng isang congressman, alam po natin ang gumagawa po ng proyekto at budget ay ang speaker, mga katambay. Kung hindi ka susunod daw sa agos, maiiwanan at mawawala ng proyekto at budget ang iyong distrito. Maiipit. Kaya po, tradisyon na po nila yan, mga katambay. Kaya po sa politika po sa ating bansa, talagang mahirap pong umasenso ang ating bansa dahil nga sa pamumulitika, hindi po sa paglilingkod na dapat equal ang ginagawang paglilingkod, equal ang paggastos sa mga probinsya at sa mga sinasabing city. Kaya lang hindi. Pag hindi ka raw kaalyado, kawawa ka. Meron pong ganong mga politiko. Hindi po katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, talagang halos lahat binibigyan niya po ng proyekto. Di po ba? Lalo yung mga talagang walang airport na talagang kailangan pasukin ng negosyo, nilalagyan niya ng airport, nilalagyan niya ng karsada, at marami pang iba. Pero ngayon daw, pag hindi ka na sumusunod sa agos, magkakaproblema ka pa. Masususpindi ka pa kung ikaw isang mayor, isang gobernador, madali ka raw po na masuspindi, mga katambay. Kaya ito po,
Wala pong nangyari. Nag-ubos lang po at nag-aksaya lang po ng pera ang Kamara dito po sa mga sinasabing investigasyon ng gentleman agreement. Kawawa na naman po ang taxpayer dahil na sinasabi po ng ating mga kababayan, waldas at nasayang ang pera dito sa mga investigasyon na sila rin naman ang may gawa kung bakit nagkakaproblema ang Pilipinas sa China sa panahon nila. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, mapayapa ang ating mangingisda, ang ating bansa, kaibigan ang turing natin sa ating mga kapitbahay. Ngayon po, kaaway na po ang turing natin sa kanila, mga katambay. Ano po ang po pwede nyo pong i-comment, mga katambay? Pwede po tayo mag-comment. Ano po ang masasabi nyo dito po sa nangyari sa mga magigiting nating mambabatas na sila po ang napahiya di umano dito po sa nangyari na dapat ang mapahiya, ang mabaon nila sa kahiyan, ang dating Pangulong Duterte, ang lumabas po, sila po ang kayahiya, mga katambay. Sila ang lumabas na kayahiya sa mga mahihirap nating mangingisda dahil nagsabi ng real talk. Real talk ang narinig nila sa ating mga kababayang mangingisda, mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang ating maiksing komento dito sa sinasabi, nagkakabalimbingan na raw po, mga katambay, ang mga congressman natin. Dahil, yun naman po talaga, di ba? Sabi nga ni Kamanong lagi, komento ni Kamanong, ang paboritong prutas ng mga politiko, balimbing. Balimbing. Muli po, si Katambay Manong po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.